do it and expect miracle. So, yan. So, sinabi niya sa Acts, sa John 21:4-6, early in the morning, Jesus stood up on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. He called out to them, "Friends, have you any fish?" "No," they answered. He said, "Throw your net on the right side of the boat and you will find some." When they did, they were unable to hold the net in because of the large number of fish. Then, ituloy na po natin hanggang 8, okay? Then the disciple whom Jesus loved said, "Peter, it is the Lord." As soon as Simon Peter heard him say, "It is the Lord," he wrapped his outer garment around him, for he had taken it off, and jumped into the water. The other disciple followed in the boat, towing the net full of fish, for they were not far from shore, above 100 yards. Amen. Yes, Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang iyong salita, Lord God. Salita na magbibigay buhay at sigla sa amin, sa mga bawat isa sa amin, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Sa iyong dakilang anak na si Jesus. Amen. 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 Tayo po'y makakaupo. Amen. So ito po yung pang 74 commandments sa Bible Project po ng I Love Jugs. Amen? So, ito po yung namatay na si Jesus. So yung mga, nung napako si Kristo, si Jesus, sa Calvary, di ba digwasan na yung mga disipulo niya, yung mga tagasunod niya. So some of them talaga bumalik na sa dating buhay nila. At hindi rin na nagpapahuli doon si Simon Peter. So sino ba nakakakilala po ba kay Peter? Kilala niyo po ba si Peter? For the sake po na yung iba hindi nila kilala, siya po yung yung nagsabi na, "Lord, hindi, mamamatay akong kasama ka. Hindi ako papayag na patayin ka nila." Siya yun. Yung sinabi ni Jesus na, "Titilaok ang manok ng 3 beses." Matatanda mo, maririnig mo yun. Diba? Kasi ang character kasi ni Peter, may pagkaano siya, hindi dahil mayabang siya, kundi talagang mahal lang talaga niya si Lord. Sa puso niya, sa kaloob-looban ng puso niya, mahal niya talaga si Jesus. Na talagang, yung mga time na yun, talagang, honestly, sinabi niya talagang, "I'll go with you, I'll die for you." Na talagang nasa puso niya yun. Hindi siya yung nagyayabang-yabangan lang. Kaya nga sabi ng mga kasama niya, diba? "Yeah, you're right. Tama." Ganyan talaga si Peter. Ganyan siya ka-devoted kay Jesus. Talagang, doon siya, mahal niya talaga. Pero diba, nag-fail. Dahil sa takot niya. Nabigla siya eh. Hindi niya akalain na suddenly, si Jesus ay kukunin at hinahanap pa yung mga tagasunod. So, sa atin din, ganun din tayo. Ngayon, on fire tayo. Yes, Lord. Yes, Lord. Kasi, nararamdaman natin yung pagdaloy ng mga biyaya. Normally, usually, ganun nga. On fire tayo. Karoon tayo ng trabaho. Tumaas ang ating mga sweldo. Bumait ang mga employer. At kung ano pang mga pabor. Yes, Lord. Apakabuti mo, Lord. Talagang mag-istik ako, Lord. Yes, di ba? Pero sabi mo, yes, Lord. Kahit ano. Hindi ako magbabago sa iyo, Lord. Di ba? Pero yung kasama niya sa trabaho, nagkabinitan sila. Hindi ko na yung papansin. Kano ko sino? Pero huwag ka, kakasabi lang yan, no? Yes, Lord, kasunod mo ako. Ibig sabihin talagang you are being devoted na talagang you will keep following Jesus. O kaya nasagi lang yung mo para sa paglalakad.
nagalit ka na. Kaya huwag kayo mag-alala, bago kayo umaaray ka rin ako dito. So, ganun tayo. Ganun si Peter. Ganun siya kamahal niya si Jesus. Taga-sunod siya. Pero dumating yung time na hindi rin niya akala. Siguro sinabi sa kanya ni Jesus yun na i-deny mo ko. Talagang parang may hinanakit pa sa kanya yun. Grabe naman ko sa'yo. Hindi niya ba nakikita yung puso ko? Mahal kita, Lord. I'll be with you. Pero nag-fail, diba? Dininay niya si Jesus. So siya yun. Imagine ninyo, yung may isa kang mahal. Yung normally lang, no? Mahal mo. And then kailangan, dahil sa takot mo, yung may mga Romeo and Juliet ba yun? Yung mga love story. Common na yan sa mga love story. Pero sa kanya kasi, mahal niya talaga sila. Pero no choice na siya. Kailangan niya i-deny. At nagtago talaga sila. Kung nagkalasan ba, alam yung nagkalasan sa dami ng mga tagasunod ni Jesus, nagkalasan yun. Nawala na kung saan na nagtago kasi hinahanap talaga. Diba? Sabi pa nga, di ba ikaw yung makikita kita, tagasunod ka ni Jesus? Hindi ko nga yung kalalim. Pero deep inside sa puso niya, ano kayong meron sa kanya? Talagang masakit sa loob niya yun, na nagsisisi siya. Diba? Ito yung senaryo na kailangan nilang mag-move on. At hindi naman move on na hindi na nila susundin kung ano yung mga habilin ni Jesus. Kung hindi, kasi kakamatay lang eh. So, parang hindi naman nila din ina-expect din na magpapakita talaga sa kanila si Jesus agad-agad. So yun, normally, pupunta siya sa kasi fisherman siya eh. Kaya di ba sinabi sa kanya noon na, you will be fishers of men. Yeah, si Peter yun. Diba? Ngayon, sabi niya, may mga kasama siya. Sabi niya, lalakot ako. Mangingisda ako. Sasama ako. Na yung parang lost ka, na yung may kasama ka, bigla kang nawala na ng kasama. Nakala mo kasama mo siya buong buhay mo. Pero wala na. Pero, iba kay Lord. Diba? Sa tao, kaya mahirap. Ang tao kasi, masyado lang tayo sa emosyon natin. Kung masaya tayo ngayon, nakakapagsalita tayo ng mga masasaya. Pag malungkot tayo, malulungkot din. So talagang makikita mo na kahit si Jesus, naiintindihan niya na kahit sinasabi niya na honestly kung anong gagawin ni Peter, pero nandun pa rin yung pagmamahal niya kay Peter. And then, di ba, yun na. Dahil mangingisda si Peter, ito yung sinari pa lang dahil nga si Peter mangingisda, pumalaot sila. At yung pinuntahan nilang dagat o sea, yun talaga yun yung area na talagang maraming isdang nahuhuli. Yun yung pinaka-the best spot na pwede silang makakuha ng mga isda. So, tayo din sa ating mga sarili, di ba? Ano ba yung mga natin, talent? Ako, marunong akong maglinis. Marunong akong maglinis. Marunong akong magpalako. Di ba? Yung mga ganun ba? Tayo din, pero marami tayong pwedeng gawin na alam natin, yun ang kinabubuhay natin. Ginagawa natin hanap buhay. Na tayo ay madali na yan para sa atin. Madali na yan. Pero darating ang point na mabibigla ka na, bakit gano'n na nangyari? Katulad ng sinabi ni Sister Dalien, di ba? Marunong siya maglinis, talagang pulido siya. Pero bakit nung time na yun, may spot na hindi malinis? Hindi dahil hindi siya marunong maglinis o hindi siya pinabayaan niya. Pero ano magagawa natin? May mga instances na gano'n. Katulad ni Peter at mga kasama niya, magdamag sila, wala silang nahuli. Wala sila talagang nahuli. At yung papunta na sila sa Pampanga mag-umaga na, may nagsalita, sabi ni Jesus, di ba, friend? Sa ibang, ewan ko sa NIV kasi nakalagay doon sa his friend. So, tinawag ng mga kaibigan. Mind you po sila po yung mga nagkalasan. Di ba? Kumalas sila
sila, nagtago, sabihin na natin natakot sila. Pero Jesus Christ, tinawag silang friend. May nahuli ba kayo? Wala, sabi na. Diba? Ihagis nyo sa kanan nyo yung lambat. Sumunod naman sila. Hindi nila kilala kung sino nagsabi walang nakakakilala. Kasi siguro ang layo nila is mga 100 meters. Kayo na lang po bahala kung gaano kalayo yung 100 meters na yun. So sa malinaw na mata ko medyo malayo yun. So narinig lang nila. Pero sumunod sila. Di ba? Hinagis nila. Hindi ba kayo nagtataka bakit sila sumunod sa boses na yun? Any idea? Hindi nga nila iisip si Jesus. So basta may narinig sila, sumunod sila. Sumunod sila. And then yung nila, may nakuha silang mga isda. Hindi lang basta isda. Maraming isda. Marami at malalaking isda. At konting trivia po, tilapia po yun. Ang tawag po nila, yung isda daw yun, kaya tinawag nilang Peter's fish yun sa English, yung tilapia. Kasi yun daw ang itsura ng isda na yun na huli ni Peter. Nila Peter, yung time na kay Jesus na yung encounter nila yun. So, Peter fish, sa Tagalog po ay tilapia. Yun po yun. Sabi according lang doon sa na-search ko na English na tilapia. Tapos yun, may namarami silang nakuha. Saka lang nila napansin, kasi naisip nila walang ibang, lalo si Peter, walang ibang gagawa ng ganun. Di ba sabi niya, it is the Lord. Bakit kaya na hindi sila nagsabi na, wala na kami nahuli. Kung papasin niya si Peter, mahilig siyang ganun, yung mahilig siyang sumagot, yung parang gusto niya laging, parang hindi naman nakikipagdebate, pero lagi niya gustong may sasagot siya. Pasinin niyo, hindi siya sumagot, sinunod nila. Siguro maaaring pagod na sila kasi wala silang tulong, disappointed sila. Pero dahil narinig nila yun, pasinin niyo, yun po yung mga disipulo ni God, mga tagasunod, mga bilibupulo. Sumunod sila doon sa boses na yun. At nung nakita nila yung mga isda, saka pa lang nila na-realize na it is the Lord. Saka sila pumunta sa pangpang. Para sa buhay natin. Diba? Tayo, actually, itong word na to, restoration din to. It is a restoration. Sa mga buhay natin na akala natin wala na talaga. Na parang down na, wala na. I mess it up. Parang hindi na ako tatanggapin nito. Sobra na yung nagawa ko na yun. Hindi na ko kaya. Tayo pag binitray tayo ng mga kaibigan natin, ng pamilya natin, di ba parang ang sakit-sakit sa kalooban. Ako din yung kapatid ko nung hindi niya sinakay yun, masakit talaga sa kalooban ko. Pero mas pinili kong unawain siya. Mas pinili ko siyang unawain. Nag-rest at wala akong galit sa kanya. Pero yung gano'n, yung mabetray ka, talagang tatanda mo. May mga tao din talaga na hindi basta-basta